May mga nadagdag na naman injured papasok ng training camp. Na-injured si Scoot Henderson na mamimintis niya ang start ng season dahil nagkaroon ng hamstring injury. Nagkaroon pa ng tear sa muscle niya kaya matatagalan pa siya bago makabalik. Wala rin binigay na timeline kung kailan makaka-recover si Henderson. Sa Memphis naman 3 players ang hindi aabot ng start ng season. Si Jaren Jackson Jr., Zach Edey at si Brandon Clark. Nasa recovery pa kasi sila ng kanilang mga injuries. Ang pinaka-bad timing talaga doon si Jaren Jackson dahil after niya makapirma ng max contract last July, biglang nagkaroon ng injury. Si Ja Morant naman papasok ng regular season may bagong susubukan. Pero parang ginawa na to ni SGA at ni Jaylen Brown. Mga independent player na walang agent. Makikipag-negotiate si Morant ng walang agent papasok ng 3 taon ng kanyang kontrata. Naging successful naman yun kina Brown at SGA. Nabigyan sila ng max contract bilang independent player. Pero kay Morant, papasok ng season, directly siyang makikipag-usap sa team or kaya sa ibang team kung gusto ring merong makipag-trade sa kanya. Kapag naging maganda ang season ni Morant at nabigyan naman siya ng max contract ng walang agent, pwedeng gumaya yung iba mga star player. Based naman sa The Athletics, bumalik ulit ang trade discussion sa pagitan ng Golden State at Sacramento sa pagitan din ni Kuminga at ni Malik Monk na may kasama pang isang first rounder. Wala pa kasing linaw kung matutuloy ba talaga yung trade na to. Meron na lang ding hanggang next week kung matutuloy yung trade ni Monk papuntang Golden State kapalit ni Kuminga sa Sacramento. Pero biglang pumasok doon ang Miami Heat sa reason na gusto nilang alisin yung kontrata ni Terry Rozier. Mas malaki ng nasa 7 milyon ang kontrata ni Rozier kumpara kay Monk at hindi pa mapapakinabangan agad ng Sacramento si Rozier dahil nga sa kaso niya tungkol sa pagtaya sa mga games niya. Pero kung mawawala naman yung kaso ni Rozier, magkakaroon ng another point guard ng Sacramento na hinahanap nila bukod kay Schroeder. Ang pwede pang gamitin ng Miami na pang trade kay Monk ay si Fontecchio at si Jaques. Bukod sa loaded ng guards ang Miami, loaded din sila ng small forward. Andun din si Wiggins, Fontecchio, Jovic at si Jaques at wala rin si Hero ng nasa 1 buwan kapag nagsimula yung season. Dati pang magka-teammate sa college si Monk at itong si Adebayo na meron ding good relationship. Wala pa rin namang pamalit ang Miami kay Duncan Robinson na napunta ng Detroit. Si Monk mas better replacement sa kanya lalo na sa second unit dahil proven na siya sa Sacramento. Sa pagitan lang din ng Sacramento at Golden State, si Kuminga lang din naman kasi ang pwede nilang gamitin doon. Isa pa, sino ang mas malaki ang value? Si Kuminga na hindi mapapirma ng kontrata or kaya si Malik Monk na isa sa mga best 6 man dati? Ino-offer naman kay Nikola Jokic ang 212 million sa loob ng 3 taon para magstay siya sa Nuggets until 2030 kung may mundo pa nun. Kaya no sense din na ino-offer din kay Nikola Jokic ang 212 million sa loob ng 3 taon para magstay sa Nuggets until 2030. Pero no sense na pumirma agad ng contract itong si Nikola Jokic dahil may 3 taon pa siyang natitira. Magkakaroon ng kabuuan na another 5 years si Nikola Jokic kung kinuha niya yung kontrata dahil mabovoid yung player option. Ang isa pa kasing pwedeng gawin doon ni Nikola Jokic ay ang mag-intay next year dahil pwedeng umabot ng 300 million sa 4 na taon ang kontrata ni Jokic. Aabutin nyo ng $75 million per year na average kumpara sa 70 million kung ngayon siya pumirma. Wala ding indication si Jokic na gustong umalis ng Denver. Lamang ang Nuggets sa ibang mga teams na gustong kumuha kay Nikola dahil yung bird rights ni Jokic nasa Denver. Dalawang bagay ang dapat mangyari bago siya makuha ng ibang team katulad ng Lakers na gustong i-partner kay Luka. Una, dapat yung Denver ayaw na magbigay ng $75 million per year na kontrata at ayaw na rin ni Nikola Jokic sa Denver. Pero ang indication ngayon mag-i-stay si Nikola sa Denver at mag-iintay naman yung Nuggets kung kailan pipirma si Nikola Jokic. Mukhang nape-pressure naman si Commissioner dahil hindi lang yung aspiration deal ang tinitingnan ngayon ng mga law firm regarding sa kakaibang kontrata ni Kawhi. Hanggang yung ibang mga ni-require ni Tito kay Kawhi isinama na sa investigation. Lalo na yung trending ngayon na di umano ni-request ni Uncle Dennis na maging part owner ng Lakers si Kawhi para sa kanila pumirma noong 2019.
Kasama pa doon yung gusto ni Kawhi na makuha yung treatment na ginawa ng Lakers kay Magic dati. So disclaimer lang, meron lang ako nabasa doon sa post na pati yung sakit ni Magic Johnson gusto rin makuha ni Kawhi. Hindi ko sigurado kung joke or sarcastic lang talaga yun dahil sa mga demand niya. Sinisi naman ng ibang mga executive si Kawhi kung bakit pumayag sa mga ginagawa ni Uncle Dennis para makuha yung deal. Imposibleng hindi niya alam yung mga hinihingi. Pinagtawanan lang din ng Lakers yung mga demand ni Uncle Dennis dati dahil ayaw mamroblema. Ngayon, pumatak sa Clippers. Bukod pa doon, isinama sa investigation kay Kawhi na meron 2.5 million na hindi pa nababayaran ng Clippers kay Johnny Wilkes na tumulong para makuha ng Clippers si Kawhi mula sa free agency na tinanggi na naman dati pa ng Clippers. Ang good side naman doon, dahil walang injury si Kawhi papasok ng regular season, merong mga executive sa Clippers ang asar na rin sa kanya dahil sa load management. Doon din malalaman kung gagawin pa rin ni Kawhi ang hindi maglaro ng back-to-back games, lalo na't naiipit siya sa kaso regarding sa salary cap scam. Based naman sa mga forum, ang pinagmulan di umano kaya nahalungkat yung kay Kawhi na contract sa aspiration dahil sa load management niya. 3 sunod na taon ba naman na injured si Kawhi tapos hindi natitinag yung Clippers kahit pa siya yung highest paid player.